Hay nako, naglabas ang mga memes, pinalalabas na magnanakaw si VP Inday kahit wala pang nangyayari. Hindi pa nga na-approve yung budget, ninakaw niya na. Wow. Ngayon pa lang pinaproject at binabakbakan na nila si VP Inday Sara Duterte nang dahil sa confidential funds. Aminin ko ang pangit talaga ng pangalan ng item na yan sa budget ng OVP. Confidential funds. Parang may tinatago ka sa bayan. Pero kung kilala mo ng lubusan si VP Inday Sara, matitiyak mo na walang ibubulsa dyan sa perang yan at gagastusin yan sa tamang paraan para mismo sa kung saan ito nakalaan, pagtugis ng mga teroristang grupong pinasok na mismo ang sistema ng edukasyon. Like budget items such as intelligence funds, it has a similar attribute, however. Intelligence sounds less dubious, one might admit. It's so easy to malign the image of VP Inday Sara when the item she's requesting for and reason behind it is in fact confidential. Not only confidential, but very confidential. Imagine this. Ipapaliwanag mo sa sambayan ng Pilipino kung paano mo paiimbestigahan at tutugisin ang mga teroristang grupo at dahil piniliwanag mo o pinasilip mo ang iyong mga gagawin sa pondo, malalaman na nila ang galaw mo. Kaya hindi mo sila mahuhuli. Sayang sa budget kung hindi mo rin magagawa. Yung dahilan mismo kung bakit maglalaan ka nga ng budget para dun mismo. Di ba parang tanga lang, di ba? Pero siyempre, gagamitin ito ng mga kalaban niya sa politika. It's such an easy target, such a low-hanging fruit. So nag-aalala ako para kay VP Inday. Katulad ng maraming taga-suporta niya, parang ginagawa nila ngayon yung ginawa nila kay Senator Miriam Defensor Santiago noon. Bagaman napakatapang at napakatalino ni Miriam, ginawa nilang baliw ang imahe ni Miriam Defensor Santiago. Ang katapangan niya, combined with her highfalutin words, made her such an easy target to spin the narrative and paint her as a crazy woman rambling esoteric words in an elitist fashion. Well, I think they succeeded in making Filipinos believe their demolition propaganda. Alam naman ng marami na kilala ko si VP Inday, so sasabihin ko na sa inyo ito. Sobrang tipid niyan. Kapag gumagastos yan ng pondo ng gobyerno, sobrang higpit. Abay, mas gugustuhin niya pa na matulog sa mumurahing hotel na iniipis kaysa gumagastos ng pagkamahal-mahal para lamang sa kanyang ikasisiya. And guess what? She doesn't even publicize these spendthrift efforts. Yung ibang mga politiko nga, umiiwas na minsan sumama sa kanya dahil hindi makasabay sa pagiging simple niya sa mga tinutulugan o tinutuluyan o kinakainan even. Yung studio niya sa Davao noong kampanya, yung Sara All For You, nasa isang maliit na kwarto lamang. Dadaan ka pa sa isang talyer na may tindahan ng gulong bago mo matuntun yung pasilyo kung saan sila nagsushooting. At pag nakita mo yung banyo kung saan mismo siya nagbabanyo, hindi mo iisiping nag-CR doon ang Vice Presidente ng Pilipinas noon. Wala man lang toilet cover o bidet. Pagka-liit-liit na banyo, at heto pa, doon pa siya minsan nagme-makeup. Heto pa, may artista kaming sponsored noon for a small provincial show. Si VP Inday pa mismo ang nag-book ng hotel o nagpa-book ng hotel. Nakapasok sa budget. Modest naman yung hotel, pero yung politiko na sumalubong, gusto yung artista namin ilipat sa mas bonggang resort. Hospitality effort, I guess. Hindi lang hotel yung paglilipatan, resort ang paglilipatan. Dahil ayaw ni VP Inday magkautang na loob, na parati naman niyang SOP, nauwi talaga yung artista namin doon sa mas murang accommodation. Pero modest, She has this very, very strict no-gift policy sa OVP or DepEd. Kahit sobrang simple, sabong panlabayan o candy, hindi mo siya pwedeng regaluhan. Kahit pa ipagsigawan mo sa kanya na, tanggapin mo na. Wala akong hihingi na kapalit forever, promise. She will say thank you, but she will stand her ground and not accept your gift. So ako na magsasabi sa inyo, walang kukubrahin dyan si VP Inday. Wala. Sobrang higpit niyan sa budget. Sobrang by the book yan. Kailangan dumaan sa bidding. Kailangan may papeles. Walang palakasan. As in, walang palakasan. When she got her post as the vice president because the good people of this country made her win by a landslide, she did not ask anything from the president. Pwede niyang nilakad ang appointment ng mga sumuporta sa kanya noong kampanya. Pwede niyang nilakad ako mismo, na magkaroon ng mas mataas na posisyon. Pero wala. Wala talaga siyang hiningi sa Pangulo. Walang bayad utang na naganap. Ganun ka-sharp si VP Inday. She has her own mind.
And she doesn't want her judgment to be influenced by some irrational utang na loob that might put this country and Filipinos in jeopardy or in a terrible predicament. She wants a clear judgment that won't bring more suffering to this country. Pero bakit naman bilyon ang budget para sa confidential funds? Eh hindi lang naman pondo yan para lang sa mga teroristang grupo o pagtugis ng mga teroristang grupo. Para din yan syempre sa eventuality of a fallout. Paano kung bigla na namang umatake ang mga terorista sa elementary schools? O nangyari na yan ha? Kailangan ipagawa ang eskwelahan na naman, hindi ba? Paano kung may pondo ring nakalaan? Kapag may impormanting mga guro na gusto nang kumalas, magbagong buhay sa pagiging tao ng mga teroristang grupo. What if there are line items that are for acquisition of equipment and installation of facilities that are critical to the operation? Halimbawa lang, and besides, this is a nationwide effort ha, hence the bigger budget. Okay, ngayon naman itong issue na malaki rin daw ang confidential funds na budget ni VP Inday nung mayor pa lang siya sa Davao. So let me give you a brief history lesson. In 2003, the Sasa Wharf and airport terrorist attacks happened. Nagkaroon ng mga teroristang atake sa Sasa Wharf at airport. It was an unspeakable tragedy that occurred. Many Davaoenos died. It significantly transformed how Davao implemented and planned for their security. They vowed to never let that horror ever happen again. Ang daming namatay dahil sa pag-atake ng mga terorista. Now, Chief Persida Acosta told me the story on how she got involved and discovered that there was a third force that was involved in those attacks. Aside from the 199 MILF leaders that were put on trial then, the attacks she found out were politically driven. In 2016, there was, if you recall, a devastating Davao night market terrorist attack. Once again, a lot of people died, including a pregnant woman, buntis. So you see, for Davaoenos, terrorism is not just an urban legend it's not just an exciting story to tell people. It's real to them. The horrors, the tragedy, the loss is very real to them. The rebels are fighting with guns in the provinces. But in Manila, where the seat of power is, these rebels fight a different war in the arena of policy formulation and implementation, and sometimes recruitment. Oftentimes, they use funds of the government to fund their projects against the government. But I digress. So the confidential funds were used to track down the people responsible and or prevent things like this from ever happening again. Lahat naman ng mayor, if I'm not mistaken, has confidential funds. Siyempre, iba-iba lang yung halaga. Base yun at naaayon sa laki ng nasasakupan. Nagkataon na sa Davao, ay merong Davao International Airport kung saan dapat talaga ay mas mahigpit ang seguridad. Eh lumalabas at pumapasok sa kanila ang mga galing sa kung saan-saang lupalop, hindi ba? So, kailangan ng mas malaking pondo. So, heto na tayo ngayon. May mga taong pwedeng magpaliwanag nito o dumepensa sa paninira laban kay VP Inday. May mga nakakaunawa naman at nagmamahal sa kanya. Sigurado ako marami kayo. Pero hindi kayo nagsasalita. Naghihintay kayo ng hudyat sa kanya. Ang kaso hindi ganun si VP Inday. Hindi niya kayo pipilitin magsalita kung ayaw ninyong magsalita. Ayaw niya rin kasing maipit kayo. At kung gagawin niyo man na ipagtanggol siya, wala kayong makukuhang pabor sa kanya kasi nga hindi siya ganun eh. Kaya nakakainis na pinalalabas, hindi siya mapagkakatiwalaan dahil sobrang higpit niya nga sa kanyang sarili dahil gusto niya buo parati ang tiwala sa kanya ng bayan. Kaya mahalin niyo siya dahil mahal niyo siya, dahil marangal siyang tao, dahil mapagkakatiwalaan siya, hindi dahil may magagawa siya para sa inyo. Dahil ang iniisip ni VP Inday ay ang kapakanan ng pag-unlad ng bansa. And if we want peace and order, she knows by the Duterte blood that runs through her veins, there can never be peace without order. So order is on top of her priority. Hindi niya ako sinabihan na gumawa ng video na ito. Wala siyang alam na gagawa ako ng ganito. Hindi na lang talaga ako mapanatag na binabakbakan siya at pinalalabas na hindi katiwa-tiwala kahit na alam kong sobrang kabaliktaran ng katotohanan. Hindi ko ginagawa itong video para magpalakas sa kanya dahil wala ngang palakasan kay Inday. Pero kahit ganun siya, love na love ko pa rin siya. Dahil alam ko at alam ninyo na bayan ang unang iniisip niya. Ang mandato niya na magsilbi ng marangal para sa bayang ito. At yun rin ang iniisip ko. Huwag natin sayangin
Huwag sana natin sayangin si Inday. Huwag natin hayaan sayangin siya by allowing people to demonize her for the sake of politics. Mayroon tayong matinong public servant na maayos magpatakbo, marangal, masipag at matapang. Ano, hahayaan na lang ba natin hindi pa matapos ang ilang taong terorismong nangyayari sa bayan natin? O tatapusin na ba natin ito sa panahong ito? Para sana naman umabot tayo sa panahong tunay na maunlad na ang bayang Pilipinas.